Isa lamang jeepney driver si Arkin na walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng kanyang kapatid. Pero nang dumating si Astrid, isang working student na nangangarap makapagtapos ng kolehiyo habang nagtatrabaho sa isang milk tea shop, naniwala siyang may dahilan na ang lahat ng kanyang paghihirap. Minahal nila ang isa't isa. Namuhay sila sa iisang bubong. Nangarap silang bumuo ng simpleng pamilya. Ngunit hindi lahat ng pagmamahal ay kayang mabuhay sa gitna ng pagod, responsibilidad at mga pangakong unti-unting napapabayaan. Paano kung ang babaeng inakala niyang ipinagpalit siya sa mas maayos na buhay ay isa na ngayong janitress sa kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya niya? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Kaya po, Pilcoa, Commonwealth! Ay, ganda! Hinampas ni Arkin ng maliit na tuwalya ang konduktor niyang si Choco. Ayusin mo nga ang pagtatawag mo. Kapag walang sumakay dahil sa'yo, lagot ka sa akin. Napatawa lang si Choco at ipinagpatuloy ang paghikayat ng mga pasahero. Samantalang si Arkin ay napailing na lamang habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sa sobrang init ng araw, pakiramdam niya'y namamaho na siya sa pawis. Nakakainit din ng ulo. Kung may ibang pagkakataon lang, hindi niya pipiliing magmaneho ng jeep araw-araw. Kaso wala namang choice ang dukhang katulad niya. Sobrang init talaga. Naiinis na sambit ni Arkin. Bakit ba kasi hindi na lang yung e-jeep ang napunta sa atin? Ay nako. Hanggang high school lamang ang natapos niya. Kaya yun na lang ang kanyang pinagtsatsagaan. Maaga ring naulila si Arkin kaya siya ang tumayong sandigan ng nakababatang kapatid. Araw-araw siyang bumabiyahe upang may maipambili ng gamot nito at maipambayad sa mga gastusin. Malapit na rin ang pasukan at gusto niyang maipagpatuloy ng kapatid ang pag-aaral. Dahil sa maagang pagbanat ng buto, naging matipuno ang pangangatawan niya. Moreno ang kutis, litaw ang hubog ng mga braso at balikat. At bakas ang matitigas na ugat sa kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang minuto, halos mapuno na ang jeep habang naniningil si Choco ng pamasahe. Isang mahinhing tinig ang biglang umagaw sa atensyon ni Arkin. May bakante pa po ba? Parang biglang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Napatitig si Arkin sa babaeng nakatayo sa tapat ng jeep. Hindi naman ito sobrang ganda, ngunit may kakaiba itong dating. Mahaba ang pilik mata, mapula ang mga labi, at bahagyang bilugan ang mga pisngi. Nang bahagya nitong kagatin ang ibabang labi, lumitaw ang malalalim nitong biloy. Hindi na malaya ni Arkin na matagal na pala siyang nakatitig. May problema ba, miss? Tanong ni Choco. May space pa po ba? Nauhuli na kasi ako sa klase. Baka mas matagalan pa ako maghihintay ako ng susunod na nakapilang jeep. Sambit pa ng dalaga. Napakamot ng ulo si Choco. Naku miss, puno na yata. Biglang inayos ni Arkin ang kuwelyo ng suot niyang blue na t-shirt. May bakante pa, miss. Dito sa harap. Napalingon si Choco. Oy, dyan ako nakaupo. Napatingin ang dalaga kay Arkin at ngumiti. Pwede po dyan? Tumango naman agad si Arkin. Halika, dito ka na. Umikot ang dalaga papunta sa kabilang pinto. Arkin, reklamo ni Choco. Saan ako uupo? Sa bubong, bumitin ka na lang. Doon ka sa likod. May bababa din naman sa malapit. Sambit ni Arkin sa kanyang kaibigan. Hindi na siya pinansin ni Arkin. Nakatingin lang siya habang maingat na sumasakay ang babae. Halata sa dami ng dala nitong gamit na nahihirapan ito. Ngunit hindi na siya nagtangkang tulungan. Ayaw niyang isipin itong nakikialam siya. Huminga siya ng malalim bago muling itinoon ang pansin sa pagmamaneho. Ngunit sa buong biyahe, halos wala siyang maayos na naiisip. Maging ang ilang pasaherong pumapara ay hindi niya agad napansin. Manong, para! Pati si Choco, tinapik na ang jeep. Hoy Arkin, para daw! Agad niya namang inihinto ang jeep. Reklamo tuloy ng reklamo ang mga pasaherong lumagpas na. Napakamot na lang siya sa batok habang humihingi ng paumanhin. Okay ka lang ba? Napalingon ang babaeng katabi niya. Ha? Bahagya siyang natawa. Wala naman. Para siyang timang.
Nakakita lang ng magandang babae, hindi na makapag-isip ng tama. Iniabot nito ang bayad. Bayad ko po. Tinanggap niya naman yon. Medyo nahulog pa, kaya nagpulot pa siya ng barya na kaya niyang makuha. Yung iba naman, hinayaan na lang muna ni Arkin. Nakukuha naman nila yon kapag naglilinis ng jeep. Maya-maya, nang abutin niya ang kambyo, hindi niya sinasadyang dumampi ang likod ng kamay niya sa gilid ng hita ng babae. Bigla siyang natigilan. Sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang, mahina nitong sagot. Napakurap-kurap si Arkin sa hiya. Sigurado siyang masama na agad ang unang impresyon nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas bago bumaba ang babae. Hindi niya inalis ang tingin hanggang sa makapasok ito sa gate ng school. Excuse na rin kasi naghintay pa siya ng pasaherong sasakay sa bandang yon. At kahit umandar na muli ang jeep, hindi pa rin maalis sa isip niya ang mukha nito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nakakaramdam ng panghihinayang. Hindi man lang niya nalaman ang pangalan nito. Ngunit tila pumanig ang tadhana sa kanya ngayon. Habang nililinis nila ni Choco ang jeep matapos ang biyahe, may nakita siyang school ID na naiwan sa sahig. Kanino yan? Tanong ni Choco habang sumisilip. Binasa ni Arkin ang nakasulat. Astrid Villanueva. Aba, yan ba yung magandang estudyante kanina? Mabilis niyang itinago ang ID. Ang chismoso mo talaga. Nanlaki ang mga mata ni Choco. Oy, bakit mo tinatago? Puro kang ewan kanina. Type mo ba yon ha? Sus, Arkin. Kinikilig ba itlog mo ron? Nakikiliti? Umismid siya at tinulak ang kaibigan. Puro ka talaga kabastusan. Umalis ka nga sa harap ko. Maingat niyang inayos ang ID sa bulsa. Hindi niya maiwasang mag-alala. Paano kung hindi ito nakapasok dahil nawawala ang school ID? Pagka-uwi sa bahay, naabutan niya ang kapatid niyang si Jamaica. Dalagitan na ito at naiiwan na sa bahay. Kaya kapag dumarating siya, kapag kaya nito, nakahanda na ang pagkain at malinis na ang bahay. Nainom mo na ba ang mga gamot mo, Jamaica? Tanong niya rito. Tumango naman ito. Kuya, nainom ko na. Kapag paubos na, magsabi ka sa akin ha. Alam mo namang hindi ka pwedeng mawalan ng gamot. Si Jamaica lang ang binubuhay niya. Pero kayod kalabaw pa rin ang kanyang ginagawa. Marami kasi itong kailangan. Simula bata, may sakit na. Kaya talagang inaalagaan niya pa rin. Wala na naman silang ibang aasahan kundi mga sarili nila. Ampun lang siya. Pero mahal na mahal niya si Jamaica bilang kapatid. Nangako siya sa mga magulang bago mamatay ang mga ito na hinding-hindi niya pababayaan si Jamaica. Kuya, sino si Astrid Villanueva? Tanong ni Jamaica nang mapansin ang ID sa bulsa ng pantalon na hinubad niya. Napalingon si Arkin. Pasahero ko kanina. Naiwan niya sa jeep. Ibabalik ko bukas. Ang ganda nga eh. Hindi niya napigilang mapangiti habang naaalala ang maikling pagkikita nila. Bakit parang ibang ngiti mo? Alam mo kuya, kakasama mo dyan kay Kuya Choco, nahawa ka na. Sana wag kang maging babaero kuya. Kawawa naman ang mga babae. Ang pangit ng ganon. Isipin mo na lang, paano kapag nangyari sa kapatid mong babae? Wag ganon kuya, Tinawanan niya ang kapatid at ginulo ang buhok nito. Ang OA naman nito. Hindi ako babaero. Ikaw talaga. Ano nga yun? One man woman akong klase ng lalaki. Nagandahan lang ako sa may-ari ng ID kanina. Sinuri ng kapatid niya ang ID. Maganda nga talaga. Paano mo ibabalik? Hihintayin mo sa harap ng school? Paano kung hindi mo siya makita? Hanapin na lang natin sa social media tapos i-message natin siya. Tahimik na pinanood ni Arkin ang kapatid habang naghahanap sa cellphone nito. Hindi kasi siya mahilig sa social media. Masanay siyang makipag-usap ng personal. Kuya, ang dami niyang pictures. Ang ganda niya nga. Mukhang simple pero may dating. Nakangiting sambit ni Jamaica. Saglit lang niyang sinilip ang screen. Tama ang kapatid niya. Maganda nga ang mga post doon ni Astrid. Sabihin mo na lang na ibabalik ko ang ID niya bukas. Sige. Habang naghahapunan, nag-reply naman si Astrid. Nagpapasalamat ito at sinabing kukunin ang ID. Kaya kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa harap ng school nito. Suot niya pa ang kupas na puting v-neck shirt at simpleng maong. Wala kasi siyang biyahe sa araw na yon.
Balak niya lang magpahinga. Napapatingin sa kanya ang ilang estudyante, kaya bahagya siyang lumayo sa gate. Hi! Boses yon ni Astrid. Ikaw po yung driver kahapon, hindi ba? Yung nakapulot po ng ID ko? Agad niyang inilabas ang ID mula sa bulsa. Naiwan mo kahapon sa jeep. Ngumiti si Astrid sa kanya. Maraming salamat po. Napangiti rin si Arkin. Sa picture o sa personal, talagang malakas ang appeal ng dalaga. Mahirap hindi iwasan. Astrid, bilisan mo! Sigaw ng isa nitong kaklase. Umawang ang bibig ni Astrid at bumalik ang tingin sa kanya. Mauna na ako. Thank you ulit. Tahimik lang siyang nakatingin habang papalayo si Astrid. Pakiramdam niya, kompleto na ang araw niya. Ngunit agading nabasag ang saya niya nang marinig ang sinabi ng kasama nito. Bakit mo kinausap yon? Mukha namang cheap at parang manyakis. Napabuntong hininga na lamang si Arkin. Akala niya ay yun na ang huling makikita niya si Astrid. Pero nang malaman niya kung saan ito nagtatrabaho, hindi niya na mapigilan ang mga pagdaan-daan. Hindi na mabilang ni Arkin kung ilang beses siyang huminto sa tapat ng maliit na milk tea shop na malapit lang sa terminal. Karaniwan, saglit lang siyang bumababa para bumili ng malamig na tubig o kape bago bumiyahe ulit. Isa yung naging parte ng araw-araw niyang routine. Parang nagkaroon ng ibang dahilan ang bawat paghinto niya. Hindi niya alam kung bakit, pero kusa nalang napapalingon ang mga mata niya sa simpleng shop na yon. Umaasang makasulyap man lang kay Astrid. Ano ba? Crush mo na ba yun? Natatawang tanong ni Choco nang minsan niya itong bigyan ng milk tea. Baka maging acidic na tayo rito kakabili mo rin sa shop. Bakit? Gandang-ganda ka ba rin sa Astrid? Ligawan mo na kasi. Umismid naman si Arkin. Huwag muna. Di pa naman ako masyadong pamilyar sa kanya. Kinabukasan, yun ulit ang ginawa niya. Bibili lang para magpapansin. Pagpasok pa lang ni Arkin, agad namang napalingon si Astrid. At tulad ng dati, ngumiti ito sa kanya kasi customer siya. Good afternoon po. Oh, good afternoon din. Lumapit si Astrid sa counter habang may hawak na maliit na order pad. Pareho pa rin po ba? Coffee ulit? O gusto niyo pong subukan ng milk tea namin? Marami na po kaming bagong flavors ngayon. Baka sakaling may magustuhan kayo? Napakamot si Arkin sa batok. Sa totoo lang, hindi naman talaga siya mahilig sa kape, lalo na sa milk tea. Pero bakit ba kasi araw-araw siyang bumibili? Coffee na lang. Ngumiti si Astrid. Okay po, sa bagay, yun nga ang usual order mo. Madalas ka na po ritong bumibili. Bahagyang natawa si Arkin. Hindi niya naidugtong ang totoong dahilan. Hindi siya nagsasawa dahil gusto niya itong makita. Habang hinihintay ang order niya, tahimik niyang pinagmamasdan ang dalaga. Mabilis ang mga kamay nito sa paggawa ng inumin. Hindi niya alam kung bakit, pero parang mas lalo itong gumaganda habang nakikita niyang nagsisipag. Eto na po ang iced coffee ninyo, black americano. Iniabot ni Astrid ang kape. Salamat. Mataman siyang tiningnan ni Astrid. Huwag mong kalimutang uminom ng tubig pagkatapos. Baka ma-dehydrate ka. Napatingin si Arkin at nagulat sa sinabi nito. Ano? Ikaw yung driver na nagbalik ng ID ko, hindi ba? Mainit pa naman ngayon. Palagi kang uminom ng tubig. Napatawa siya ng kaunti. Hindi niya inasahang matatandaan pa siya nito. Akala niya ay walang silbi ang ilang buwan niyang pagpapapansin kay Astrid. Salamat sa concern mo. Mahina niyang sambit. Bahagyang namula si Astrid. Customer service lang. Sorry, medyo nangingialam. Lalong lumawak ang ngiti ni Arkin. Okay lang sa akin. Kahit araw-araw mo kung paalalahanan, ayos lang. Siya nga pala, Arkin ang pangalan ko. Napailing na lang ang dalaga habang tinatanggap ang kanyang kamay. Then, I'm Astrid. Ang kulit mo pala. Paglabas niya ng shop, hindi niya namalayang nakangiti pa rin siya. Kahit mainit ang panahon, para siyang ewan na lumulutang habang naglalakad. Uy! Binangga siya ni Choco sa balikat. Bakit parang may sariling ilaw ang mukha mo? Grabe ngiti yan ah. Mapupunit ang labi mo. Uy! Ano na namang nangyari? Wala. Napabuntong hininga si Arkin, pero maya-maya'y napangiti ulit. Iniwasan niya na lang si Choco.
Takialamero at tsismoso pa naman ito. Masyadong malakas ang kutob ng kaibigan niya para hindi mapansin ang mga bagay-bagay. Lumipas ang halos 2 linggo. Unti-unting naging normal ang may ikling usapan nila ni Astrid. Hindi man sila't nagtatagal sa pag-uusap, sapat na ang ilang minuto bago magsimula ang biyahe niya o kaya ay naghihintay siya ng turn para sa pila sa terminal. "Good afternoon," bati ni Astrid nang makita siyang papasok. "Late ka ngayon?" Napangiti siya. Bakit? Binibilang mo ba ang oras bago ako pumunta rito? "Hindi naman. Napansin ko lang. Hindi naman kasi ganito ang usual mong punta." Natatawang sambit ni Astrid. Sayang. Kala ko naman, hinahanap-hanap mo na ako. Habang ginagawa ni Astrid ang kanyang order, napansin niyang may makapal na libro itong nakabukas sa gilid ng counter. Napakunot noo si Arkin. Nag-aaral ka? "Oo, kapag walang customer, kasi bihira lang din talaga akong magkaroon ng time." Napatingin siya sa libro. Anong course mo? Mahirap ba? Hindi ba nakakapagod na pinagsasabay mo ang pag-aaral at pagtatrabaho? "Business administration. Hindi naman mahirap kung gusto mo talaga. Nakakapagod maging working student pero kinakaya naman. Gusto kong makatulong sa sarili ko. Ayokong umasa lang sa parents ko. Nasa probinsya kasi sila kasama ang mga kapatid ko. Dito lang ako nagbo-board para makapag-aral. Minsan gusto ko nang matulog buong araw. Pero iniisip ko na lang na pansamantala lang naman to. Hindi habang buhay ganito. Kapag natiis ko, baka maging okay din ang lahat." Hindi nakapagsalita si Arkin. Hindi niya maiwasang mamangha kay Astrid. Kaya nitong pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Samantalang siya, hanggang high school lamang ang natapos. Naisip niya kasi na hindi naman talaga siya mahilig mag-aral. Mas kailangan niyang magtrabaho kaagad. Biglang bumigat ang pakiramdam niya. Hindi naman siya naiinggit. Pero bigla niyang na-realize na parang napakalayo ng mundo nilang dalawa. Isang college student na may pangarap maging matagumpay at isang jeepney driver na buong araw umiikot sa parehong ruta at parang kontento na lamang sa ganoong buhay. Ikaw?" tanong ni Astrid. "Bakit ka naging driver?" Napangiti siya ng mapait. Kailangan. Maaga akong naulila sa ang kapatid ko. Ako nang nagpalaki sa kapatid ko. Hanggang ngayon, siya pa rin ang inuuna ko. May sakit din kasi siya at kailangan ng mga gamot. Madalas din ma-ospital, kaya talagang nilalaan ko lahat para sa kanya. Mataman siyang tiningnan ni Astrid. Pagkatapos ay marahang ngumiti. "Ang bait mo palang kuya kung ganon. Hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo. Tapos lalaki ka pa. Kung iisipin, pwede kang mawala ng amor sa kapatid mo. Tapos isipin na lang ang sarili mo. Pero hindi mo ginawa kasi mabait ka." Napatitig siya rito. Parang hinahaplos ang kanyang puso. Hindi naman siya masyadong makwento ng buhay niya sa ibang tao. Masyado kasing madrama. Pero nang maikwento ni Arkin, hindi niya inasahang mabigat na pala. Kasi ngayon niya lang din na-realize na parang may natanggal na nakadagan sa kanya. Hindi siya sanay na pinupuri. Mas lalo na ng isang taong katulad ni Astrid. Pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat na makatanggap ng ganoong mga salita. "Hoy!" singhal ni Choco mula sa labas. "Ako na nag-usad ng jeep mo. Turn mo na sa pila." "Talaga naman, inuuna pa ang pakikipaglandian, oh." Napakamot si Arkin sa batok at bahagyang nahiya. Parang bigla na lang niyang gustong sampalin si Choco. Kailangan ko ng umalis, Astrid." Sige." Tumango naman ang dalaga. "Ingat sa biyahe." Habang naglalakad pabalik sa jeep, hindi niya maiwasang lumingon. Nakita niyang bumalik na naman si Astrid sa trabaho. Sakto kasi may mga pumasok ng customer. Napabuntong hininga si Arkin habang pasakay sa jeep. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero lumalalim na talaga ang damdamin niya para rito. Basta isang araw na lang, inaasahan na niyang makita si Astrid bago magsimula ang bawat biyahe o bago ang last trip. At kapag hindi niya ito nakikita, parang may kulang sa buong araw ni Arkin. Mahigit 4 na buwan na ang lumipas. Mas lalo lamang nahihirapan si Arkin na itago ang nararamdaman. Kaya ngayon, nagdesisyon na siya sa isang bagay na alam niyang gusto na niyang mangyari. Isang hapon, tinapos niya muna ang huling biyahe niya.
Ngunit hindi pa rin siya umuuwi. Paulit-ulit niyang tinititigan ang maliit na paper bag na may mga lamang chocolates. Bumili rin siya ng isang piraso ng pulang rosas. Ano na, Arkin? Tanong sa kanya ni Choco. Hindi ka pa ba uuwi? Kanina ka pa nakatulala riyan. Nagkamot siya ng batok. May hinihintay lang. Ngumisi si Choco. Hihintayin o liligawan? Ang ingay mo. Huwag kang chismoso. Alam mo, umuwi ka na kasi baka hinahanap ka na ng nanay mo. Sus! Pangaasar pa nito. Maliligaw ka na sa babaeng palagi mong sinisilayan sa malapit sa milk tea shop, no? Ay sus, Arkin! Sa wakas, sinahayaan mo ng sarili mong magkaroon ng love life. Bahagyang natawa si Arkin. Di ko alam kung tama ba to. Magkaiba kami. Nag-aaral siya sa college. Nangangarap siyang makapagtapos. Ako, hanggang high school lang. Jeepney driver lang ako. Tinapik ni Choco ang kanyang balikat. Arkin, taong nagmamahal, hindi diploma ang unang tinitingnan, kundi kung paano ka tratuhin. Kung gusto ka rin niya, bakit may pagkakaitang pagkakataon sa inyong dalawa? Mukha namang hindi mapanghusga si Astrid. Subukan mo na lang din. Hindi agad nakasagot si Arkin. Pero tama si Choco. Mukhang hindi naman ganong klase ng tao si Astrid. Imposible rin na hindi nito ramdam na may ibang pakay siya. At kung alam nito, hindi naman siguro siya nito hahayaan na palaging magpapansin dito araw-araw. Umuwi ka na. Pupunta na ako sa milk tea shop. Palabas na yun mamaya. Paalam ni Arkin bago iwan ang kaibigan sa terminal. Ilang minuto matapos magsara ang milk tea shop, lumabas si Astrid habang inaayos ang strap ng bag nito. Nagulat ito nang makita siyang naghihintay. Arkin, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Napatingin ito sa mga dala niya at tumaas ang mga kilay. Ngumiti siya kahit ramdam niyang nanginginig ang tuhod niya. Pwede ba kitang ihatid? Gusto ko rin sanang makapag-usap. Napansin niyang biglang naging seryoso ang mukha ng dalaga. Gayunpaman, tumango na rin ito. Sige. Magkatabi silang naglakad sa medyo maingay na kalsada. Pakiramdam ni Arkin, bawat hakbang ay lalong nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Nang medyo tahimik na, huminto siya sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Astrid! Nanginginig ang mga kamay na inabot niya rito ang paper bag at rosas. Tinitigan yon ng matagal ng dalaga. Akala niya pa nga ay hindi nito tatanggapin. Pero nang kinuha naman ni Astrid, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Kaya nagsimula na siyang magsalita. Alam kong baka mabigla ka. At alam kong baka wala akong karapatang sabihin to. Kasi sino lang ba ako? Pero ayoko nang itago, Astrid. Hindi ko na kasi talaga kaya. Tahimik na nakatingin si Astrid sa kanya. Huminga siya ng malalim at muling nagpatuloy. Gusto kita. Parang sa paningin ko, ikaw na lang ang pinakamaganda. Pinakamabait. Palagi kong inaabangan araw-araw na makita ka. Kapag hindi kita nakikita, parang may kulang sa buong biyahe ko. Parang nakakapanghina. Bahagyang napapikit si Arkin. Sa tanang buhay niya, hindi niya pa yun nagagawa. Kailanman ay hindi siya nanligaw o umamin sa isang babae. Kaya parang lahat ng parte ng katawan niya ay nanlalamig, nanginginig sa labis na kaba. Napayuko si Arkin, hindi na makatingin ng diretso rito. Wala akong may pagmamalaki. Hindi rin malaki ang kinikita ko. Pero kung papayagan mo, sana naman hayaan mo kong mahalin ka. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Pakiramdam ni Arkin, bawat segundo ay parang isang oras. Handa na siyang marinig ang pagtanggi. Ngunit mahina siyang tinawag ni Astrid. Arkin, nung una natatawa lang ako sa'yo. Dahil araw-araw kang bumibili ng kape, kahit halatang hindi mo naman gusto. Napakamot siya sa batok at bahagyang nahiya. Nahalata mo pala. Pero unti-unti rin naman kitang hinanap. Kapag hindi ka dumadaan, napapasilip ako sa labas. Iniisip ko kung may sakit ka ba? O baka ibang ruta na ang binabiyahe mo. Napalunok si Arkin at hindi na mapigilan pa ang ngiti. Talaga? Mahinang tumango ang dalaga. Gusto rin naman kita, Arkin. Hindi niya napigilang matawa. Napatakip pa siya sa bibig kaya tinawanan na rin siya ni Astrid.
Nakala ko wala akong pag-asa. Huwag ka mag-alala. Kahit ganito lang ako, mamahalin kita. Magiging tapat ako sa'yo at susuportahan kita sa kahit na ano. Gagawin ko lahat ng makakaya ko. Lumipas ang ilang buwan, pagkatapos manligaw ay nagkaroon na nga sila ng relasyon. Sobrang saya niya kasi bukod sa kapatid niya, may Astrid siyang minamahal at inaalagaan. Isang gabi, habang magkatabing kumakain ng fishball sa gilid ng kalsada, napansin ni Arkin ang pagod na mukha ni Astrid. Mula umaga hanggang hapon ay nasa school ito. Pagsapit ng gabi ay diretso naman sa trabaho. Pagkatapos ay uuwi pa sa inuupahang boarding house. Tahimik siyang napaisip. Napakahirap ng araw-araw nitong ginagawa. Hindi niya alam kung paano pagagaanin ang pakiramdam ng kanyang girlfriend. Astrid, kung gusto mo, lumipat ka na sa bahay namin ni Jamaica. Hindi niya napigilang sabi. Natigilan si Astrid. Aha? Kasama naman ang kapatid ko. Kung sa amin ka titira, hindi mo na kailangan magbayad ng upa at bills kasi ako nang bahala. Makakatipid ka. Napakagatlabi ang dalaga. Hindi ba nakakahiya? Baka abala lang at maging pabigat ako sa inyo. Napangiti agad si Arkin. Hindi. Bakit ka naman magiging abala girlfriend kita? Hindi ka naman abala sa akin. Hindi rin kita tinuturing na pabigat. Mas gusto kong alam kong ligtas kang makakauwi. Tutulungan kitang makatapos. Hindi ko man maibigay ang lahat. Sisikapin kong ibigay ang kaya ko, Astrid. Kaya sana, pumayag ka na dun ka na lang sa amin. Sandaling natulala si Astrid. Naisip niyang baka pinag-iisipan pa nito. Kaya nagpatuloy na lang siya sa pagkain ng fishball. Yun nga lang, bigla siyang naubo sa sunod na sinabi ng kanyang girlfriend. Paano kapag nabuntis ako, mas lalong tumindi ang ubo niya? Anong mabubuntis? Bahagyang napairap si Astrid. Para ka na rin nag-aaya ng live-in setup, Arkin. Siyempre kung magkasama tayo sa isang bahay, may mangyayari na rin sa atin nun. Nag-iinit ang mga pisngi ni Arkin. Ni hindi niya nga iniisip yon nang ayain niya itong tumira sa kanila. Ang tanging gusto niya lang, matulungan ito at hindi na gaanong mahirapan sa mga gastusin. Hindi niya naman inisip ang mga ganoong klaseng ideya. Pero sige, payag na ako. Nakangiting sambit ni Astrid. Mag-ingat na lang siguro tayo. Nag-aaral pa kasi ako. Kaya mo naman, 'di ba? So, kailan ako lilipat sa inyo? Hindi na nakasagot si Arkin at sinubo na lahat ng fishball. Hindi siya makatingin at hiyang-hiya na. Samantala, tawang-tawa naman si Astrid habang pinagmamasdan siya. Pero sa gabing yun din, alam ni Arkin na mas lalaki ang kanyang responsibilidad. Mas maraming gastusin. Subalit sa tuwing maiisip niyang sa kanya uuwi si Astrid, nababawasan ang pag-aalala niya. Hindi man marangya ang buhay na kaya niyang ibigay. Sana makontento pa rin ang girlfriend niya roon. Katulad ng usapan nila, lumipat na nga si Astrid sa bahay niya. Pinakilala niya na rin ito kay Jamaica. Hi, Ate Astrid! Ang ganda mo lalo sa personal, ate. Natawa naman ang girlfriend ni Arkin. Nako, nang bola pa to. Sakto lang naman. Dito na muna ako, ha? Napangiti si Jamaica. Siyempre naman, ate. Welcome na welcome ka rito. Alam mo, gusto ko nga magkaroon ng girlfriend si kuya noon pa. Saka magkaasawa na. Palagi na lang kasi akong iniintindi niyan. Gusto ko siyang magkaroon ng sarili niyang pamilya. Sana naman, magtagal kayo, Ate Astrid. Namungay ang mga mata ni Arkin. Masaya siyang makitang nag-uusap ang dalawang babaeng mahalaga sa kanyang buhay. Mukhang gusto rin ni Jamaica si Astrid, kaya pinapangako niya na magtatagal sila. Mamahalin niya ito ng buong buo para magtagal silang dalawa. Simula nang mamatay ang mga magulang ni Arkin, sa Jamaica na lang talaga ang naging buhay niya. Kaya ngayong may Astrid na rin, para na sa mga ito ang lahat ng ginagawa niya. Sayang no? Hindi ka nakapagtapos? Sumandal si Astrid sa dibdib niya habang nakahiga sila sa kama. Kung nag-aaral ka o kahit nung bata ka, anong pangarap mo para sa sarili mo? Ngumiti si Arkin at hinaplos ang kamay ng girlfriend. Nung bata ako, mahilig ako sa mga sasakyan. Siguro magbenta ng sasakyan. Ano bang tawag sa ganun? O kaya gumagawa ng mga sasakyan.
Simula kasi na maging driver ako, nahilig na rin talaga ako sa mga sasakyan. Saka ewan ko, simula talaga nung bata ako, parang sobrang hilig ko na sa mga sasakyan. Hindi ko alam kung bakit. Wala siyang gaanong maalala noong bata. Ang natatandaan niya lang at malabo pa. Naglalaro siya ng malaking laruang sasakyan sa isang malawak na garden. Hindi niya alam kung para saan ang alaalang yon. Hindi niya na rin naman kasi inalam kasi wala siyang maalala. Ampun siya at minsan ay napapatanong si Arkin kung sino ba ang totoo niyang mga magulang. Kaya lang, saan ba siya magsisimulang maghanap? Ang sabi ng mga magulang niya noon, nakita lang daw siya sa mataong festival noon. Umiiyak at mukhang iniwan talaga siya ng mga totoong magulang. Kaya simula noon, kinupkup na lang siya ng mga ito. Tumunghay sa kanya si Astrid. Ano rin ba, kapag nagbebenta ng mga sasakyan, pwedeng car dealer. Kapag gagawa ng sasakyan, pwedeng automotive engineer. Ang ganda ng pangarap mo ha? Mahirap naman maabot. Okay na ako. May iba naman akong mas mahalagang pangarap. Natatawang saad ni Arkin. Ano naman yon? Kinindatan niya ito. Ikaw? Natatawang hinampas siya ni Astrid. Tigilan mo ako? Bolero ka talaga? Matutulog na nga lang kung ano-ano pang mga hirit mo. Gusto mo lang ng kiss eh. Nanlaki ang mga mata ni Arkin. Kunwari pa ay nagulat. Ala, paano mo nalaman? Pareho na lang silang humagalpak ng tawa. Unang beses niya palang natikman ang mga labi ni Astrid. Alam niyang hindi na matatapos ang kagustuhan niyang halikan ng paulit-ulit ang dalaga. Nakatulugan na nila ang pagkukwentuhan. Kinaumagahan, napangiti na lang si Arkin. Hindi na mainit ang ulo sa umaga kasi napakaganda ng una niyang nakikita. Hinalikan niya sa noo si Astrid bago bumangon. Pagtagal, naging ganoon na ang setup nila. Siya, jeepney driver pa rin na masipag mamasada. Si Astrid naman nag-aaral habang nagtatrabaho pa rin. Pero kapag uuwi ito, minimake sure niyang makakapagpahinga ito. Ang bango naman ang niluluto ng future wife ko. Ngumiti si Arkin habang niyayakap si Astrid mula sa likuran. Isinandal niya ang mukha sa leeg nito at malalim na sininghap ang mabangong amoy ng buhok ng dalaga. Arkin, tama na nga! Natatawang saway ni Astrid. Nakakahiya sa kapatid mo. Sumilip si Arkin sa sala. Abala ang bunso niyang kapatid sa pagre-review at tila wala namang pakialam sa kanilang dalawa. Okay lang yan. At saka future wife agad? Natatawang tanong ni Astrid. Kasal na ba tayo? Mas sinigpitan pa ni Arkin ang yakap. Hindi pa. Pero bala ko. Kapag nakatapos ka na ng pag-aaral at handa ka ng bumuo ng pamilya, pakakasalan kita. Kumala si Astrid sa yakap niya at humarap sa kanya. Arkin, hindi mo naman kailangan akuin ng pag-aaral ko. Hindi mo obligasyon yon. Dadagdag lang ako sa gastusin ninyo ng kapatid mo. Pasalamat na nga lang ako na pinapatira niyo ako rito. Nakabawas ng gastusin ko. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ng kanyang girlfriend. Huwag mong sabihin yan. Pangarap mong pinag-uusapan natin, Astrid. At gusto kong maging bahagi ng pag-abot mo ron. Hanggat kaya ko, susuportahan kita. Napabuntong hininga si Astrid bago ngumiti. Salamat ha. Sobrang bait mo talaga. Pero huwag ka mag-alala, magpapatuloy pa rin ako sa part-time job ko para hindi ikaw ang sasalo sa lahat ng gastusin. Kapag nakapagtapos ako, babawi ako sa lahat ng sakripisyo mo. Napangiti na lang si Arkin. Hindi niya kailanman hinihiling na suklian siya ni Astrid. Ang makita niya itong makamit ang mga pangarap nito, sapat ng kapalit ng lahat ng pagod niya. Kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, determinado siyang ibigay rito ang buhay na gusto nitong maranasan. Maayos ang naging takbo ng pagsasama nila sa iisang bubong. Labis ang tuwa ni Arkin sa tuwing nasasaksihan niyang todo ang sipag ni Astrid sa pag-aaral. Ngunit kasabay ng pagmamalaki ay ang pag-aalala sa tuwing inaabot ito ng madaling araw sa kaka-review. Kaya talagang hindi niya ito tinitipid sa pagkain. Sa tuwing uuwi siya, halos siya na rin ang nagluluto. Nag-aaral at nagpapahinga rin kasi sa Jamaica. Astrid, good luck sa exams mo. Sambit niya at tinulungan na itong ayusin ang bag. Napabuntong hininga ang dalaga. Kinakabahan talaga ako.
Ayokong bumagsak tapos umulit ng units. Sayang kasi sa bayad saka sa panahon. Ngumiti si Arkin bago marahang halikan ang sentido nito. Huwag ka mag-alala. Magtiwala ka sa sarili mo. Sigurado akong papasa ka. Nag-review ka naman ng maayos. Sige, alis ka na. Susunduin kita mamaya pagkatapos ng klase para maihatid naman kita sa trabaho. Tumango si Astrid. Okay, love you. Mag-iingat ka. I love you too. Sagot ni Arkin dito. Maganda ang naging biyahe ni Arkin ng araw na yon. Sunod-sunod ang pagsakay ng mga pasahero kaya halos hindi nawawalan ng laman ang kanyang jeep. Bagamat ramdam na ramdam niya ang pagod sa maghapong pamamasada, napawi rin yon nang makita niyang maayos ang kinita niya. Hindi man kalakihan, sapat naman yon upang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Medyo malaki ang kita ngayon. Bibili pa ako ng extra na gamot para kay Jamaica. Para mayroon siyang stock. Bilhan ko na rin ng lotion si Astrid. Ubus na yung nasa bote niya. Bulong niya sa sarili habang naglalakad na pauwi. Bago dumiretso sa school upang sunduin si Astrid, umuwi muna si Arkin sa bahay. Nais muna niyang maghanda ng hapunan para pag-uwi ng dalaga ay may nakahain na silang mainit na pagkain. Inaasahan din niyang nauna nang makauwi ang bunso niyang kapatid mula sa school nito. Pagpasok pa lang niya sa bahay ay agad niya itong tinawag. Jamaica! Labas ka nga riyan! Tulungan mo naman ako sa pagluluto! Napangiti pa siya habang inilalabas ang mga pinamili. Ngunit ilang segundo ang lumipas, nanatiling walang tugon mula kay Jamaica. Napakunot noo si Arkin. Bunso! Jamaica! Wala pa ring sumagot. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kwarto nito. Bigla tuloy siyang kinabahan. Marahan niyang itinulak ang pinto at sa isang iglap, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Arkin. Nakahandusay ang kapatid niya sa malamig na sahig. Bunso! Bunso! Mabilis siyang lumuhod at halos manginig ang mga kamay habang inaalalayan ito. Uy! Uy, Jamaica! Tingnan mo ako! Ano nangyari? Bahagyang iminulat ng kapatid niya ang mga mata. Hirap na hirap itong huminga habang mariing nakahawak sa dibdib. Kuya, sobrang sakit. Kuya, hindi ko na kaya. Nanlaki ang mga mata ni Arkin. Hindi pwede. Kaya mo yan. Laban. Lumaban ka, Jamaica. Hindi na siya nagdalawang isip. Mabilis niyang binuhat ang kapatid at halos patakbong isinakay sa tricycle. Alam naman ng mga tao sa kanila na madalas niyang isugod sa ospital si Jamaica. Kaya kahit hindi na magtanong ang mga ito, alam na agad ang gagawin. Kapit lang, bunso. Naririnig mo ba ako? Nanginginig niyang sambit habang hawak ito sa loob. Huwag mo kong iiwan. Kaunting tiis na lang. Malapit na tayo. Kaya mo yan. Palagi nating kinakaya, di ba? Huwag mong iiwan si kuya. Paulit-ulit niyang sinisilip ang kapatid. Pinoprotektahan ito sa lamig na dulot ng hangin. Hindi ka pwedeng mawala. Ikaw na lang ang pamilya ko. Nangako ako kina nanay at tatay na aalagaan kita. Huwag ka munang sumuko. Magkaka-boyfriend ka pa. Magiging teacher. Magkakaroon ng asawa at mabubuhay ng masaya, Jamaica. Bumagsak na ang mga luha ni Arkin habang nararamdaman ang kapatid niyang hirap sa paghinga. Palaging nandoon ang takot niya. Hindi yon kailanman nawala sa kanya sa tuwing nagiging malala ang sakit ni Jamaica. Hindi lang niya ito kapatid. Parang anak na rin ang turing niya kay Jamaica. Kaya nga ginagawa niya lahat ng makakaya niya para rito. Pagdating sa ospital, agad niya itong isinugod sa emergency room. Hindi na siya pinapasok ng mga nurse. Naiwan siyang mag-isa sa labas. Paroot pa rito siya sa hallway habang paulit-ulit na sinasabunutan ang sarili niyang buhok. Hindi mapakali ang mga paa niya. Hindi niya alam kung ilang beses siyang napahawak sa ulo o napapikit para pigilan ang kaba. Diyos ko, sana iligtas mo siya. Huwag mo muna siyang kunin sa akin. Nakikiusap po ako. Hindi pa ako handang mawalan ng kapatid. Hindi ko kakayanin. Maya-maya'y biglang umilaw ang kanyang cellphone. Tumatawag ang girlfriend niyang si Astrid. Napapikit siya bago sinagot ang tawag. Astrid! Nasaan ka na? Tapos ng klase ko. Sabi mo, susunduin mo ako. Napasandal siya sa malamig na pader at mariing pinisil ang tulay ng ilong. Nasa ospital ako. Dinala ko rito ang kapatid ko. Ano?
Gulat na tanong ni Astrid. Bakit? Anong nangyari? Napayuko si Arkin. Hindi niya napigilan ang nanginginig na boses. Hindi ko alam. Pag-uwi ko, nadatnan ko na lang siyang nakahandusay sa sahig. Alam mo namang may sakit siya, hindi ba? Mahina ang puso niya. Lagi kaming natatakot na dumating ang araw na to. Hindi ko kaya. Hindi talaga. Takot na takot ako sa tuwing sinusugod siya sa ospital. Natatakot ako, Astrid. Paano kung hindi na siya magising? Paano kung mawala rin siya? Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag nangyari yon. Yon ang palagi niyang naiisip. Gusto niyang magpakatatag, pero sa tuwing nasusugod niya sa ospital ang kapatid, hindi lang naman pera ang problema. Pati lungkot na maaari niyang maramdaman kapag nawala si Jamaica. Hindi niya alam kung paano haharapin. Huwag kang mag-isip ng ganyan, agad na sagot ni Astrid. Papunta na ako dyan. Kumalma ka. Magiging okay si Jamaica. Pagkababa ng tawag ay dahan-dahang napaupo si Arkin sa labas ng emergency room. Yumuko siya, pinagtagpo ang dalawang kamay at mahigpit yung pinisil. Lumipas ang ilang minuto bago bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas ang doktor. Agad na tumayo si Arkin. Doc, kumusta po ang kapatid ko? Huminga muna ng malalim ang doktor. Pasensya na, iho. Lumalala na ang kondisyon ng puso ng kapatid mo. Kailangan na niyang sumailalim sa transplant gaya ng sabi ng doktor niya na tumitingin sa kanya palagi. Habang wala pang donor, kailangan muna siyang manatili rito sa ospital para mabantayan. Mas malala itong ngayon kaya kailangan ng i-monitor. Hindi na niya halos marinig ang mga sumunod na sinabi ng doktor. Magkano ang aabuti noon? Paano niya yon mababayaran? Isa lamang siyang jeepney driver. Mas lalo siyang bumigay. Tahimik na pumatak ang mga luha niya. Wala nang pakialam kahit makita pa siya ng mga tao sa ospital na yon. Pakiramdam niya kasi ay wala na siyang laban sa pagkakataong yon. Arkin? Boses yon ni Astrid. Agad niya itong niyakap ng mahigpit, na para bang yun na lang ang natitirang sandala niya. Anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung paano ko siya maiiligtas. Mahigpit siyang niyakap ni Astrid habang marahang hinihimas ang likod. Malalagpasan natin to. Lalaban ang kapatid mo. Nandito ako, ha? Napatingin si Arkin sa dalaga. Nakikita niya ang pag-aalala sa mga mata nito. Kung kailangan kong huminto muna sa pag-aaral para makatulong, mahina nitong sambit. Gagawin ko. Mariing umiling si Arkin. Hindi mo isusuko ang pangarap mo dahil lang sa amin. Hinawakan ni Astrid ang magkabila niyang pisngi. Pwede akong bumalik sa susunod na taon, pero ang kapatid mo, buhay niyang nakataya ngayon. Ang mga magulang ko hindi naman nagtatanong yan kung nakatapos ako. Ako nang nagpapaaral sa sarili ko, kaya nasa akin ang mga desisyon ko habang nandito ako. Bahagyang ngumiti si Astrid, kahit namumuo na rin ang luha sa mga mata nito. Pamilya mo, pamilya ko na rin, Arkin, kaya tutulong na lang muna ako, Ang mga salitang yon, mas lalo lamang napaiyak si Arkin. Dahil sa gitna ng pinakamadalim na yugto ng kanyang buhay, may isang tao na piniling manatili sa tabi niya. Gaya ng ipinangako ni Astrid, tumulong ito sa lahat ng gastusin sa ospital. Mas lalo silang naging abala at napagod. Halos wala na silang oras para sa isa't isa dahil sa kakatrabaho. Sa panig ni Arkin, unti-unti siyang nilamon ng pagod, takot at desperasyon. Kapag inaatake ang kapatid niya, para bang lahat ng bigat ng mundo ay sabay-sabay na bumabagsak sa kanya. Ganun naman siya palagi, hindi makapag-isip ng tama kapag nasa ospital si Jamaica. Mabuti na lang nakalabas na kahit paano si Jamaica sa ospital, pero mahina pa rin ito at araw-araw palagi siyang nag-aalala para sa kapatid. Idagdag pa ang mga utang na dapat bayaran. Kaya palaging umiinit ang ulo niya. Parang kahit anong gawing trabaho, hindi maubos-ubos ang mga utang. At sa kasamaang palad, kay Astrid niya na ibubuhos ang lahat ng naipong galit. Ano yan? Malamig niyang tanong nang makita ang niluluto ng nobya. Bahagyang ngumiti si Astrid kahit halatang pagod. Nagluto ako ng lechon kawali. Gusto ko lang... Hindi na niya ito pinatapos at padabog na inilapag ang mga dala. Astrid naman! Alam mo namang nagtitipid tayo.
Bakit ka bumili ng ganyang klase ng ulam? Saka bawal yan kay Jamaica. Hindi ka ba nag-iisip? Pero sabi ng kapatid mo, paborito mo raw to kaya ito ang niluto ko. Nanginginig ang boses na sambit ni Astrid. Huminga ng malalim si Arkin. Tiningnan ang lechon kawali na nasa hapag. Sa halip na matakam, parang mas lalo siyang nawala ng gana. Hindi ba pwedeng magtipid na muna tayo, Astrid? Makisama ka naman. Alam mo namang marami tayong utang na binabayaran. Napayuko ang dalaga. Gusto ko lang sanang... Sige, hindi na maulit. Pasensya na. Tahimik itong dumaan sa tabi niya. Napapikit si Arkin kasi naramdaman niya ang pagtatampo ni Astrid. Hindi niya maintindihan kung bakit palagi na lang siyang galit. Pero ang totoo, mas galit siya sa sarili niya. Galit siya dahil hindi niya naibigay ang mga ipinangako niya kay Astrid. Kuya, Mahinang tawag ni Jamaica. ayos ka lang ba? Hindi niya sinagot ang tanong na yon. Kumusta ang pakiramdam mo? Nahihirapan ka na naman bang huminga? Nakainom ka na ba ng gamot? Tumango ito. Pinainom na ako ni Ate Astrid. Saka bakit mo siya pinagalitan? Hindi siya nag-iisip. Alam niya namang nagtitipid tayo. Bumili pa ng mga ganyan. Saka alam niya namang hindi ka kumakain ng mga mamantikang pagkain kasi bawal. Tapos bibili pa siya. Napaka-insensitive. Mataman siyang tiningnan ni Jamaica. Kuya, mukhang ikaw yata ang insensitive sa nararamdaman ni Ate Astrid. Wala naman kaso sa akin kahit mag-ulam kayo ng iba, kuya. Anniversary niyo ngayon. Hindi kayo makalabas. Kaya naisip niya, sarapan na lang ang lutong ulam para kahit papano, ma-celebrate niyo raw. Biglang natigilan si Arkin. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napahilamo siya sa mukha. Paano niya nagawang makalimutan ang araw na yon? Malamang nasaktan na naman niya si Astrid. Sa gabing yon, hindi lumabas ng silid si Astrid. Si Arkin naman, hindi magawang pumasok. Nakaupo lang siya sa upuan sa sala. Nag-iisip at napapapikit. Nang tumulo ang kanyang mga luha, hinayaan niya na lang. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Nahihiya si Arkin kay Astrid. Hindi niya natuloy alam kung paano ito kakausapin. Hanggang sa nakatulugan niya na lang ang pag-iyak. Nagising na lang siya ng maagang maaga at nakita niyang bihis na ang dalaga. Maaga pa. Mahinang sambit ni Arkin at tumayo. Hindi ka ba rito kakain? Initin natin ang niluto mo. Wala ka pang almusal. Umiling si Astrid. Hindi na. Doon na lang ako kakain sa trabaho. At aalis rin ako ng maaga para hindi maabutan ng traffic. Pagkatapos noon ay tahimik itong lumabas ng bahay. Hindi man lang ito lumingon sa kanya. Hindi rin nagpaalam. Marahan niyang pinunasan ang luhang tumulo sa pisngi. Happy anniversary. Pasensya ka na, Astrid. Ilang araw na ring malamig ang pakikitungo ni Astrid sa kanya. Hindi na ito ganon kadaldal. Maikli na lamang ang mga sagot nito sa tuwing kinakausap niya. At kung maaari ay iniiwasan pa siyang makasabay sa bahay. Ramdam ni Arkin ang unti-unting paglayo ng dalaga. Ngunit pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na lilipas din yon. Iniisip niya na baka dala lang yon ng pagod sa trabaho at sa lahat ng problemang sabay-sabay nilang kinakaharap. May intindihan din niya ako. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Kapag naging maayos ng lahat, babawi ako. Maayos din namin to. Ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang lumalalim ang katahimikan sa pagitan nila. Isang gabi, pagdating nila sa bahay, dumiretso agad si Astrid sa kwarto nang hindi man lang siya nilingon. Samantala, si Arkin ay nagtungo sa kusina upang ihanda ang hapunan. Habang hinihiwa niya ang mga sangkap, narinig niya ang mahinang boses ng kapatid. Kuya? Napalingon siya kay Jamaica. Muli na naman itong namumutla at tila hirap pang tumayo ng matagal. Ayos na ba kayo ni Ate Astrid? Maingat nitong tanong. Pinilit ngumiti ni Arkin. Hindi ko pa alam. Siguro kailangan lang talaga namin ng oras. Sana maging okay rin kami. Napansin niyang lalo pang namutla ang kapatid. Napakunot noo siya. Ikaw, parang ang putla mo na naman. Mabilis nang ngumiti si Jamaica. Ayos lang ako, kuya. Huwag mo na akong alalahanin. Ngunit hindi yun lubos na pinaniniwalaan ni Arkin.
Kailanman ay hindi naging maayos ang kanyang kapatid. Palagi itong mahina. Kapag nakaipon ako, ipapatingin ulit kita. Kaunting tiis lang. Tumawa si Jamaica. Kuya, kahit naman ilang beses mo akong isugod sa ospital, wala pa rin namang magbabago. Nandito pa rin ang sakit ko, kuya. Hindi na mawala. Sumasakit ang dibdib niya sa sinasabi ng kanyang kapatid. Wala siyang ibang magawa kundi mapatingnan lang ito sa doktor. Pero hindi siya mayaman. Hindi niya maibigay kung ano talagang pangangailangan nito. Nabibigo si Arkin. Kaya wala siyang ibang maramdaman kundi sakit na baka isang araw magising na lang siya na wala na si Jamaica. Matapos maihanda ang hapunan, masigla niyang pinunasan ang mga kamay at nagtungo sa kanilang kwarto. Balak niyang yayain si Astrid na sabay silang kumain. Baka yun na ang pagkakataong makapag-usap sila ng maayos. Ngunit pagpasok ni Arkin, bigla siyang natigilan. Nagulat siya nang makita ito na nagpapak ng mga gamit. Tahimik nitong isinasalansan ang mga damit at personal nitong gamit. Parang nawala ng hangin ang dibdib ni Arkin. Astrid, anong ginagawa mo? Hindi ito sumagot. Sa halip ay mas lalo nitong binilisan ang pag-iimpake. Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang bag nito. Astrid, ano ba itong ginagawa mo? Aalis ka? Saan ka pupunta? Bakit hindi ka nagsasabi? Saka bakit parang lahat iniimpake mo? Doon lang siya nilingon ni Astrid. Punong-puno ng pagod ang mga mata nito. Aalis na ako. Ayoko na. Napapagod na ako sa'yo. Mariing umiling si Arkin. Hindi ka aalis. Itong bahay natin. Bakit ka naman aalis? Alam kong masama ang loob mo. Pag-usapan natin. Hindi mo kailangan umalis agad. Sa ayaw o sa gusto mo, aalis ako. Ayoko na. Nakakapagod ka. Ilang buwan na ako nagtitiis sa init ng ulo mo. Iniintindi kita kasi pagod ka. Pero pagod din naman ako. Sinuko ko na rin ang pag-aaral ko para matulungan kayong magkapatid. Mahal kita, nasasaktan ako na makita kang nahihirapan. Kaya nagkusa na akong tumulong. Pero yung simpleng paghahanda ko ng pagkain kasi anniversary natin. Tapos kung ano nung sinabi mo, sagad ng pasensya ko, Arkin. Nanginginig ang mga kamay ni Arkin habang marahan niyang hinawakan ang magkabila nitong pisngi. Mahal, sorry. Pag-usapan muna natin. Bakit? Bakit mo ko iiwan agad? Mag-usap muna tayo, please. Huwag kang umalis agad. Sorry, ayusin ko na. Please. Agad siyang tinabig ni Astrid. Hindi pa ba sapat ang lahat para maintindihan mo? Ayoko na, Arkin. Parang may mabigat na kamay na unti-unting dumurog sa puso niya. Astrid! Hindi na napigilan ni Astrid ang mapaluha. Pagod na ako. Tingnan mo naman ako. Napapansin mo pa ba kung ano nang itsura ko? Napapansin mo pa ba kung gano'n na ako kapagod? Walang reklamo ako nagtatrabaho. Nag-decide pa akong tumigil muna sa pag-aaral para matulungan ka. Pag-uwi ko wala na akong lakas. Pero kinabukasan, uulitin ko na naman ang lahat. Kahit na madalas na palaging mainit ang ulo mo, iniintindi ko kasi pagod ka lang din. Problemado at nag-aalala sa kalusugan ng kapatid mo. Pero pagod na akong intindihin ang sitwasyon mo. Pagod na akong maging matatag para sa ating dalawa. Pagod na akong mabuhay na parang ako lang ang lumalaban sa relasyon na meron tayo. Naging mabait ako. Binigay ko lahat. Tapos take advantage mo lang. Sabi mo aalagaan mo ako. Sabi mo mamahalin mo ako. Bakit ka ganito ngayon? Ha? Bumagsak ang mga luha ni Arkin. Pero sa kabila nun, ngayon lang niya tunay na tinitigan ang mukha ni Astrid. Nangayayat ito, namumutla at may itim na bilog sa ilalim ng mga mata. Halatang halos wala na itong sapat na tulog. Wala na ang dating masayahin, palabiro at laging nakangiting babaeng una niyang minahal. Unti-unti na pala itong nauubos sa kanya at hindi man lang niya napansin. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Sorry, patawarin mo ako. Pagod ka lang. Pahinga ka lang tapos usap tayo. Bigla na lang siyang itinulak ni Astrid. Pagod lang? Arkin, halos mamatay na ako sa kakatrabaho para makatulong sa inyo. Ginawa ko ang lahat ng yun kasi mahal kita. Dahil mahal ko ang pamilya mo. Pero kahit kaunting oras,
Kahit kaunting pag-intindi, hindi mo man lang maibigay sa akin. Simpleng lambing lang pinagdamot mo pa sa akin. Napaluhod si Arkin at mahigpit na niyakap ang bewang nito. Sorry, hindi ko sinasadya. Nakalimutan ko ang anniversary natin. Napapikit si Astrid habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng mga luha. Hindi yun ang punto ko. Hindi lang naman yun. Araw-araw pa ulit-ulit mo nang ginagawa sa akin. Kinikim-kim ko. Naipon sa akin. At ngayon ano? Ngayon pagod na ako. Ayoko na. Masyado kang nakataon sa problema mo na hindi mo napansin na unti-unti na rin akong nawawala. Marami na akong isinakripisyo para sa atin. Pero habang unti-unti akong nauubos, hindi mo man lang ako nakita. Tuluyan nang bumigay si Arkin. Umalpas na ang mga hikbi na pilit niyang pinipigilan. Yon ang kinatatakutan niya noon pa man. Ang araw na mapagtanto ni Astrid na mali ang lalaking pinili nitong mahalin. Astrid, puno ng desperasyon ang boses niya. Huwag mo kong iwan. Pakiusap, mahal na mahal kita. Ngunit hindi na siya nilingon pa ni Astrid. Tahimik nitong isinara ang bag, pinunasan ng mga luha at mabilis na umalis ng bahay. Napatayo si Arkin. Susundan na sana niya ito. Ngunit bago pa man siya makalabas ng kwarto, may narinig siyang kalabog sa kanila. Nanlaki ang mga mata niya. Jamaica! Mabilis siyang tumakbo. Halos sipain niya ang pinto sa pagmamadali. Pagbukas niya, nakahandusay na si Jamaica sa sahig. Hindi na ito gumagalaw at parang hindi na humihinga. Jamaica! Jamaica, gising! Mahinang sambit ni Arkin at tiningnan ang pulso nito. Jamaica, huwag mo kong biruin ng ganito. Niyugyug niya pa rin ang kapatid. Jamaica, gumising ka, please. Unti-unting lumalakas ang pag-iyak niya. Pinipilit niyang gisingin ang kapatid pero wala siyang natanggap na tugon dito. Inaasahan niya na naman yon. Pero sobrang sakit pa rin talaga na parang wala siyang nagawa para kay Jamaica. Mahigpit na lang niyang niyakap ang kapatid. Sobrang tindi ng pag-iyak niya at kasabay ng lahat ng yon, parang may namatay na rin na bahagi sa puso ni Arkin. Hindi na mabilang ni Arkin kung ilang araw siyang halos hindi lumabas ng bahay. Tahimik ang maliit na tahanan na dati ay puno ng boses ni Jamaica. Sa bawat sulok, para siyang sinusundan ng alaala ng kapatid. Lahat ng gamit nito sa bahay, hindi niya kayang galawin pagkatapos ng libing. Sa isip niya kapag nanatili ang lahat sa dating ayos, para bang hindi pa tuluyang nawawala si Jamaica. Pero alam niyang nagsisinungaling lang siya sa sarili. Makalipas ang ilang linggo, dumating si Choco dala ang 2 supot ng pagkain. Hindi na ito nagulat nang makitang nakasara pa rin ang mga bintana niya. Arkin, mahinahon nitong tawag. Hanggang kailan ka magiging bilanggo dito? Hindi na ikaw ang dating kaibigan ko. Hindi ka na bumabiyahe. Hindi ka na rin sumasagot sa tawag ng mga tao sa terminal. Kung hindi pa ako pumunta rito, baka isipin kong ikaw naman ang sumunod kay Jamaica. Hindi agad sumagot si Arkin. Pakiramdam niya'y ubos na ang lahat ng salita na pwede niyang sabihin. Ano pa bang babalikan ko? Mahina niyang tanong. Wala na si Jamaica. Wala na rin si Astrid. Parang sabay nilang dinala ang dahilan ko para bumangon. Napabuntong hininga si Choco. Sasaktan ka. Naintindihan ko yon. Pero hindi ibig sabihin nun natitigil ka na rin sa buhay mo. Kung mahal ka talaga ni Jamaica, gusto mo bang makita kanyang ganito? Napatungo si Arkin. Masakit marinig yon dahil alam niyang tama ang kaibigan niya. Lumipas pa ang ilang buwan ay unti-unti siyang muling nakabalik sa pamamasada. Hindi na siya katulad ng dati. Wala na ang madalas na ngiti. Wala na rin ang lalaking madaling matawa. Tahimik na lamang siyang nagmamaneho araw-araw. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa terminal, siya mismo ang unang nagsalita. Choco, gusto kong hanapin si Astrid. Napatingin ang kaibigan sa kanya. Ihingi ako ng tawad. Gusto kong malaman niyang nagsisisi ako. Kahit yun lang. Pero kung kaya pa, hihingi sana ako ng isa pang pagkakataon. Ngumiti si Choco at tinapik ang balikat niya. Yan ang unang matinong desisyon mo na nagawa matapos ang lahat. Kaya lang halos 2 taon na ang lumipas. Sa tingin mo, walang iba yon? Hindi siya nakasagot.
Ayaw niyang isipin na may iba nang minamahal si Astrid. Parang napakahirap tanggapin. Kinagabihan, hinanap ni Arkin ang pangalan ni Astrid sa social media. Matagal na siyang walang interes sa ganoong bagay, ngunit nanginginig ang mga kamay niya habang pinipindot ang screen. Pagkabukas ng profile nito, agad siyang natigilan. Nagulat siya nang bumungad sa kanya ang isang litrato ng kasal. Nakasuot ng gown si Astrid. Katabi nito ang isang lalaking nakabarong habang napapalibutan ng mga bisita. Mukhang may kaya ang lalaking napakasalan nito. Hindi. Isang taon at kalahati pa lang. Bakit siya magpapakasal sa iba? Nang hihina niyang tanong sa sarili. Mababasa sa caption ang pagbati ng mga kamag-anak. Parang may humigpit sa dibdib ni Arkin. Paulit-ulit niyang tinitigan ang larawan. Tumulo ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang mukha ni Astrid na mukhang masayang na nagpakasal na sa iba. Unti-unti niyang isinara ang cellphone. Kasabay nun, isinara niya na rin ang natitira pang bahagi ng puso na patuloy na nagmamahal kay Astrid. Kasalanan ko to. Nawala siya kasi pinabayaan ko. Mula noon, hindi na niya binanggit muli ang pangalan nito. Hindi na rin siya nagtangkang magmahal. Para kay Arkin, ang pagtitiwala at pagmamahal ay isa ng luho na hindi niya kayang bayaran. Sa 2 taon na lumipas, mas marami na siyang biyahe. Mas marami na rin siyang naipon dahil wala naman siyang masyadong iniintindi, pero biyahe lang siya ng biyahe. Ngunit kahit gumaan ang buhay, hindi gumaan ang pakiramdam ni Arkin. Hanggang sa isang umaga, isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng bahay. Isang lalaking nakasuot ng long sleeves polo ang bumaba. Ikaw ba si Arkin Sarmiento? Ako nga, nagtataka niyang sabi. Sino ho ba sila? Inabot ng estranghero ang calling card. Ako ang abogado ng pamilya Vergara. Ilang taon ka nang hinahanap ng pamilya mo. Naniniwala kaming ikaw ang nawawalang apo ng yumaong si Leandro Vergara, anak ni na Ma'am Raquel at Sir Gabriel. Natigilan si Arkin. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya ay isa lamang yung masamang biro. Pero alam niya rin naman kasi na isa lamang siyang ampon. Kaya posible na hinahanap nga siya ng mga magulang niyang naiwala siya. Sana pumayag ka sa ilang test at ilang proseso para mapatunayang apo ka talaga ni Leandro Vergara. Sa ilang linggo ng investigasyon, mga lumang record at DNA testing ang tuluyang nagpatunay sa imposible. Siya nga ang nawawalang apo. Ang ampon na lumaking walang alam sa tunay niyang pinagmulan ay galing naman pala sa mayamang angkan. Ibig sabihin, wala ng parents ko? Malungkot na tanong niya sa abogado. Yes, I'm sorry. Namatay sila sa aksidente. At ang nagwala sa inyo noon, dating nakarelasyon ng iyong ama, na hindi matanggap na nagpakasal sa mama mo ang iyong papa. Pero huwag kang mag-alala. Nasa bilangguan ng babaeng yon at pinagbabayaran na ang mga kasalanan niya. Natahimik na lang siya. Sayang at hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang. Ang lolo niya, hindi na rin siya nakita bago mamatay. Gayunpaman, ang mga tiyuhin, tiyahin at mga pinsan, sinalubong siya ng buong puso. Ikaw ba si Lance? Tanong ng kanyang tita. Bahagya siyang natigilan, kasi yun daw ang totoo niyang pangalan. Hindi po kasi ako sanay tawaging Lance. Arkin na lang po. Oh, sorry. Madali niyang nakasundo ang mga ito. Kahit mayayaman ay talagang marunong makisama. Iniintindi rin kung saan siya lumaki, kaya kahit hindi ayon ang mga ugali ay iniintindi pa rin. Makalipas ang ilang buwan, naayos na ang kanyang mga dokumento. Siya na ngayon si Arkin Lance Vergara. Ayaw niya kasing tanggalin ang pangalang Arkin, pag-alala na rin sa mga magulang na nagpalaki sa kanya. Kasabay nito, ipinasa sa kanya ang 40% pagmamay-ari ng Valerion Corporation. Gulat na gulat pa siya noong una, lalo pa at Valerion ay isa sa mga luxury brand ng mga sasakyan sa bansa. Hindi niya lubos na inasahan na doon siya nagmulang angkan. Talaga? Natatandaan mong mahilig ka sa laruang sasakyan? Tanong ng kanyang pinsan. Marahang tumango si Arkin. Oo, yun lang ang mga alaala ko na malabo nung bata ako.
Kaya alam ko rin sa sarili ko na ampun ako ng mga taong kumupkup sa akin. Tumango-tango ang pinsan niya at nagpatuloy sa paglalakad sa museum ng mga sasakyan ng kanilang pamilya. Actually, hindi laruan ng mga yon. Complete parts yon na personally, ang lolo natin ang gumawa. Bata pa lang, pinafamiliarize na tayo sa mga sasakyan. Nang sa gayon, kapag tayo na ang nagpapatakbo ng company, alam natin kung paano ipagpapatuloy. Tumango-tango siya. Yun siguro ang dahilan kung bakit kahit bata pa lamang, mahilig na siya sa mga sasakyan. Habang tinitingnan ang paligid, pakiramdam niya ay marami pa siyang kailangang matutunan. Mula sa isang simpleng jeepney driver, naging Arkin Lance Vergara. Kaya kailangan niyang umayon sa daloy ng buhay na mayroon siya ngayon. Ngunit habang nakatanaw siya sa napakalaking bintana, iisa lamang ang naisip niya. Madaling punuin ng pera ang lahat ng kailangan niya sa mundo. Ngunit walang anumang kayamanan ang kayang pumuno sa pusong matagal nang nawalan ng tahanan pagkatapos mawala ang mga minamahal niya. 8 taon na ang lumipas. Si Arkin ay naging isang mahusay na automotive engineer at ngayon ay tumutulong sa pangangasiwa ng mga operasyon sa Valerion. Na-master niya na rin ang kilos at ang ugali kung paano bumagay sa alta society. May model inspection ka ba ngayon? Tanong ng pinsan niyang babae. Tumango naman si Arkin. Yes, ikaw? Napangiti ito. May date ako. Ano, gusto nyo kayo lang ang nakikipag-date? Ayoko namang puro trabaho, no? Natawa na lang din siya. Sa 8 taong lumipas, naging malapit siya sa mga pinsan niya. Pero mas naging malapit siya kay Vienna, ang pinakabata niyang pinsan. Naalala niya kasi rito si Jamaica. Sayang lang at wala na si Jamaica. Kung alam niya lamang na mayaman siya, ginawa niya ang lahat para maipagamot ang kapatid. Pagbukas niya ng pinto, agad na bumungad kay Arkin ang malamig na hangin. Maraming bumati sa kanya. Nakasanayan na niya ang ganong klaseng pagtanggap. Ilang taon na rin mula nang tuluyan niyang iniwan ang dating buhay. Ngayon, isa na siyang automotive engineer na responsable sa pagsusuri ng mga prototype at pagtiyak na pumapasa ang bawat bagong modelo sa mahigpit na pamantayan ng company nila. Good design is not enough. Mahinahon niyang sabi sa grupo ng mga batang engineer habang naglalakad sila. When a vehicle has a small defect, people's lives are at stake. We don't make toys. Sabay-sabay na tumango ang kasama niya. Napansin ni Arkin ang paghanga sa mata ng mga ito. Sanay na siyang tratuhin bilang isang executive. Noon, naiilang pa siya sa mamahaling suit at formal na pananalita. Ngayon, natural na lamang ang bawat hakbang at bawat desisyong ginagawa niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi pa rin ng sarili niya na nananatiling hungkag. Matapos ang inspection sa bagong electric crossover ng company, dumaan siya sa main lobby. Habang kausap ang operations manager, may isang taong hindi sinasadyang nakakuha ng kanyang pansin. Isang babae ang tahimik na nagtutulak ng cleaning cart. Simple ang uniform nito, nakatali ang buhok at nakayuko habang maingat na pinupunasan ang marmol na sahig. Anong ginagawa ng babaeng to dito? Bulong niya sa sarili. Sir? Tanong ng operations manager na nagpabalik sa wisyo niya. Sorry again, what are you saying? Pero napalingon ulit siya kay Astrid. Sa mahinhing kilos, bahagyang pag-ipit nito ng buhok sa likod ng tenga. Unti-unti siyang napatitig. Mas payat ito kaysa dati. May bakas ng pagod ang mukha. Hindi na rin ganun kasigla ang mga matang dati niyang kinahuhumalingan. Unti-unting napalitan ng panlalamig ang dibdib niya. I'm sorry, ipasa mo na lang sa akin ang report mo. Medyo naguguluhan man, tumango na lang ang manager niyang kausap. Hindi niya na lang pinansin. Mas tumuon ang atensyon niya kay Astrid. Bakit ganito ang kinahinatnan mo? Naiinis na tanong ni Arkin sa hangin, sabay ngisi. Hindi niya alam ang mararamdaman. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang kinumbinsi ang sarili na pinili siya nitong iwan kapalit ng mas maginhawang buhay. Ngayon, nakikita niya itong naglilinis ng sahig. Hindi yung tugma sa kwentong pinaniniwalaan niya. Sa halip na tumagal pa ang titig dito, naglakad na siya palayo at hindi rin napansin ni Astrid na dumaan siya.
Alam niya kaya na isa ako sa mga boss niya rito? Natawa siya ng mapakla, pero ang dagundong ng kanyang dibdib, hindi niya naman maitanggi. Buong maghapon ay hindi mapakali si Arkin. Ilang beses niyang sinubukang ituon ng isip sa mga technical report na pinasa sa kanya. Ngunit paulit-ulit bumabalik ang iisang tanong sa kanyang isipan. Bakit siya narito? Bakit janitress lang? Ano, hindi niya ba naituloy ang pag-aaral niya? Pero imposibleng papayag siya na ganyan lang ang trabaho niya. Hinilot niya ang sentido. Bakit ko ba siya iniisip? Pakialam ko ba sa babae na yun? Pinilit niyang huwag nang isipin, pero mas lalo lang sumasagi sa isip niya ang babaeng minsan niyang minahal. O baka siguro nga nasa 8 taon na lumipas, wala siyang naalalang araw na hindi niya inisip si Astrid, kahit alam niyang may asawa na ito. Kinagabihan, siya mismo ang tumawag kay Choco. Hindi niya nakaya. Kailangan niya ng kausap. Si Choco lang naman ang may alam ng kanyang nakaraan. Kahit na nalaman niya na ang totoong pagkatao, comfort person at best friend niya pa rin ito. Anong meron? Bungad ng kaibigan niya. Bihira kang maunang magyaya, nakakainis ka. Naglalambingan kami ng asawa ko, storbo ka. Kailangan kitang makausap. Napabuntong hininga si Choco. Seryoso ka? Sige, magpapaalam lang ako sa misis ko. Sa isang simpleng resto bar, magkatapat silang nakaupo. Saglit pa lang sila roon, pero marami na siyang naiinom. Pinipigilan lang talaga siya ni Choco. Tumanda ka na talaga. Natatawang sabi ni Choco. Dati soft drinks lang ang kaya mong orderin. Ngayon, mamahaling alak inuubos mo. Bahagyang ngumiti si Arkin. Dati rin. Ikaw ang laging walang pambayad. Buraot ka. Pareho silang natawa. Sandali lang, pero pagkatapos ay bumalik ang katahimikan. Hindi kaya nagyaya para lang mang-asar. Sambit ni Choco. Anong problema mo? Hindi agad nagsalita si Arkin. Pinagmasdan niya muna ang baso. Saka siya huminga ng malalim. Nakita ko si Astrid. Nawala ang ngiti ni Choco. Ano? Saan? Sa company. Nandun siya. Nagtatrabaho bilang janitress. Teka, sigurado ka? Hindi makapaniwala si Choco. Gulat na gulat ito at napainom pa ng alak. Akala ko nasa probinsya yon. Tumango si Arkin. Siya talaga. Kala ko rin nasa probinsya na siya at masaya na sa lalaking pinakasalan niya. Hindi ko inaasahang nasa company siya at ganun ang trabaho. Sandaling natahimik si Choco habang titig na titig sa kanya. Parang may tinatansya ito na kung ano sa reaksyon niya. Kaya napaismid na lamang si Arkin. Kamusta siya? Tanong ni Choco at medyo natatawa pa. Hindi siya agad nakasagot. Pakialam ko. Yun, janitress. Wala akong nabalitaan tungkol sa kanya nitong mga nakaraang taon. Wala na rin naman akong pakialam. Anong balak mo? Tanong ni Choco. Hindi ko alam. Sinabi ko na ngang wala akong pakialam tapos tatanungin mo pa ako kung anong balak ko. Muling natawa ang kaibigan niya at trip na naman siyang asarin. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Sus, bakit parang labas sa ilong ang mga pinagsasasabi mo? Galit ka pa rin? Napangiti siya ng mapait. Hindi yata nawawala ang ganong klaseng galit. Iniwan niya ako nang kailangan ko siya. Tapos mababalitaan ko na lang, nagpakasal na siya. So bakit pa ako magpapakihirap na makibalita sa kanya? May asawa na siya kaya hindi ko na siya pakikialaman sa buhay niya. Galit na galit. Ingat ka dyan, Arkin. Magkatabi lang ang galit at pagmamahal. Isang alis lang ng sinulid, babalik yung pagmamahal na yan. Baka maging kabit ka nang wala sa oras. Masama niyang tiningnan ang kaibigan. Ano akala mo sa akin? Iba na ako ngayon. Di na ako tulad ng dati. Mataas na ang nakuha ko sa buhay. Sa tingin mo talaga, papayag ako maging kabit lang ng babaeng nang iwan sa akin. Pero inasar pa rin siya ni Choco. Basta ingat ka na lang. Baka mabalitaan ko, nangaagaw ka na ng may asawa ng may asawa. Di mo ako maluloko. Si Astrid lang ang matindi mong minahal. 8 years na, Arkin. Ang dami mo na naman sigurong nakilalang magagandang babae. Nakipag-date ka na. Pero bakit wala pa rin? Hindi ka pa rin makapag-asawa. Wala ka rin naging girlfriend. Puro landian lang. Umiwas siya ng tingin. Busy ako sa sarili ko at sa trabaho. Wala akong oras sa mga ganyan. Walang oras? O baka walang ibang pumunti kay Astrid. Aminin mo na kasi. Galit ka lang. Kasi nagpakasal siya sa ibang lalaki. Pero may part pa rin sa puso mo na gusto mong bumawi. Kasi alam mo, naging mabuti rin siyang kasintahan sa'yo. Tinuring kayong pamilya ni Jamaica at binuhos lahat-lahat ng meron siya.
Tumigil pa nga sa pag-aaral nun, di ba? Nag full-time work para matulungan kang mabayaran ng mga utang mo sa pagpapa-ospital ni Jamaica. Napagod lang sa pagtrato mo sa kanya nun. Galit ka lang dahil hindi mo magawa yun. Kasi ngayon, may asawa na siya at hindi na ikaw ang mahal. Para siyang sinampal sa mga sinabi ni Choco. Kahit itinatanggi niya, alam na alam talaga ng kaibigan niya ang totoo niyang nararamdaman. Tama ito, galit lang siya kasi nagpakasal ito sa iba at nagmahal ng iba. Gusto niyang kontrahin ng kaibigan. Gusto niyang sabihing matagal ng patay ang nararamdaman niya. Pero sa gabing yon, mukhang malinaw pa rin sa isip niya ang mukha ni Astrid. Mas malinaw pa kaysa sa mukha ng maraming taong nakilala niya nitong nakaraang 8 taon. At yon ang higit niyang kinatatakutan, na baka mahal na mahal niya pa rin talaga ito. Sa mga lumipas na araw, mukhang hindi pa alam ni Astrid na siya ang isa sa mga boss doon. Mukhang bago pa at kapag nakikita niya rin naman, para siyang timang na nagtatago. Hindi niya kayang magpakita. Kinakabahan siya. Sir, okay lang po kayo? Tanong ng isang empleyado sa kanya nang maabutang nagtatago siya sa may cubicle. Umawang ang bibig ni Arkin. Umayos ng tayo at pinaseryoso ang mukha. Okay lang ako. May nakita lang akong dumi sa sapatos kaya tinanggal ko. Bago pa makarinig ng kung ano, nagmamadali na siyang umalis doon. Paulit-ulit niyang minumura ang sarili kasi parang ewan siya kanina na nagtatago. Bakit ba ako nagtatago? Naiinis na tanong niya sa sarili nang makapasok. I'm the great Arkin Lance Vergara. Mayaman ako. I'm the director of this company. Isa sa mga boss niya. At isang magaling na automotive engineer. Bakit ako mahihiya sa janitress na katulad niya? Napapikit si Arkin. Kasi kahit buong taon siyang magyabang, alam niyang hindi mawawala ang nararamdaman niya ngayon pagdating kay Astrid. Nahihiya siya kasi nagkulang siya bilang boyfriend nito noon. Pero at the same time, nagagalit din kasi nagmamahal na ito ng ibang lalaki. Nakakabaliw. Bakit kasi dito pa siya nagtatrabaho? Patalasikin ko na kaya. Napakagatlabi si Arkin. Kaso bakit ganun? Mukha siyang kawawa. Bakit nandito siya? Paano ba siya tinuring ng asawa niya? Hindi na talaga siya mapakali. Hirap na si Arkin. Hindi siya makapag-focus sa trabaho nang hindi iniisip si Astrid. Kaya kahit busy, yon at kung ano-ano na ang pinahanap niya. Sir, eto na po ang files na hinihingi ninyo, sambit ng secretary. Agad siyang tumuwid ng upo at binuklat ang folder. Thank you. Kay Astrid to, hindi ba? Yes po, nalaman ko rin po na una po pala siyang nag-apply sa administrative department. Kaso may natanggap po na mas qualified, mukhang wala po siyang mahanap na trabaho, kaya kahit janitress lang, tinanggap niya rin po. Kumunot ang noo niya habang tinitingnan ang files ni Astrid, lalo na nang makita ang apelido ng dati niyang kasintahan. Bumibigat ang bawat paghinga niya. Pero kahit paano, masaya siyang nakatapos ito sa pag-aaral. Nagkulang siya, nagkamali si Arkin, kaya pagkakataon na siguro yon para bumawi. Dalhin mo to kay Matilda, sambit ni Arkin habang nagsusulat na rin ng note. Gusto kong i-hire ninyo siya sa finance and administration. Ulitin ang interview, then hire her. Nakita niya ang gulat sa mukha ng kanyang secretary, pero hindi na ito nagtanong pa. Tumango ito at kinuha ulit ang files. Nang makaalis ito sa kanyang opisina, napabuntong hininga na lang siya. Ano ba tong ginagawa ko? Pero kahit ano namang tanong niya sa kanyang sarili, hindi niya pa rin mapigilan ang sarili. Tutulungan niya si Astrid kahit galit na galit siya. Hindi niya maitatangging binuhos nito lahat ng pagmamahal para sa kanya at sa kapatid niya. Kaya nang mismong araw na pumasok si Astrid bilang administrative officer, hindi niya ito mapigilang tanawin sa labas ng department nito. Nakita niya itong maayos ang pananamit, kinakabahan, pero halata ang saya sa mga mata. Hindi na siya nagpakita at sa bandang huli, naglakad na lang palayo. Pero kahit umiwas siya ng ganon, alam ni Arkin na imposibleng hindi nito malaman na isa siya sa mga boss doon. Mas naging abala ang mga sumunod na araw. Halos hindi na lumalabas si Arkin sa production area. Sunod-sunod ang meetings, design reviews at presentations para sa bagang luxury hybrid model ng Valerion.
Ngunit sa kabila ng tambak na responsibilidad, may isang taong paulit-ulit na sumisingit sa isip niya. Hindi niya alam kung nakapagsimula na ba ito sa bagong posisyon. Hindi rin niya alam kung masaya ba ito o kinakabahan. Ilang beses na niyang pinagsabihan ang sarili na wala na siyang pakialam. Ginawa na niya ang dapat niyang gawin. Binigyan niya na ito ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos na trabaho. Hanggang doon na lang. Yun ang paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili. Pero bakit parang hindi siya mapakali? Sir, after your 10 o'clock meeting, meron po kayong conference with the Japanese partners. Mahinang paalala ng secretary niyang si Elaine habang magkatabi silang naglalakad sa hallway. Tumango si Arkin nang hindi tumitingin. Then after lunch, inspection naman po sa assembly plant, 5 o'clock board briefing, and nakakonfirm na rin po ang legal team tungkol sa... Naputol ang sinasabi nito sa pandinig niya dahil biglang huminto si Arkin sa gitna ng hallway. May paparating mula sa kabilang dulo. May hawak na ilang dokumento. Maayos ang plantsadong puting blouse at itim na slacks. Nakatali ng maayos ang buhok. Unti-unti ring napahinto si Astrid. Nagtagpo ang mga mata nila. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito. Para bang hindi rin ito inaasahang magkikita sila ng ganoon kalapit. Hindi malaman ni Arkin kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Akala niya'y handa na siya. Akala niya ay wala na siyang mararamdaman. Pero mali lahat ng akala niya. Sir, napatingin sa kanya si Elaine. Sir? Hindi siya agad nakasagot. Samantala, napansin ng ilang empleyadong dumaraan ang presensya niya. Good morning po, Director. Good morning, sir. Morning po, Director. Isa-isang yumuko ang mga empleyado bilang pagbati. Napalingon si Astrid sa mga ito. Pagkatapos ay dahan-dahan itong bumalik ang tingin kay Arkin. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha. Mula sa pagkagulat, nagkaroon ng pagkalito roon. Hanggang sa tila may napagtanto si Astrid at bahagyang yumuko. Good morning po, sir. Parang may kung anong kumurot sa dibdib ni Arkin. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya ng bahagya at pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na siya lumingon, pero ramdam niyang nakatingin pa rin si Astrid sa likod niya. Pagpasok niya sa opisina, agad niyang isinara ang pinto. Napasandal siya roon at mariing napapikit. Mahina siyang napamura sa sarili. Ano ba nangyayari sa akin? Isang simpleng pagkikita lang. Naglakad si Arkin patungo sa mesa. Sinubukan niyang magbukas ng laptop. Sinubukang basahin ang reports. Ngunit wala ni isang salitang pumasok sa isip niya. Paulit-ulit lang niyang naaalala ang mukha ni Astrid. Bakit ka kinakabahan? Napailing si Arkin sa sarili. Hindi ba dapat siyang mailang? Mariin niyang ipinikit ang mga mata. Hindi na siya mahalaga. Yun ang gusto niyang paniwalaan. Pero hindi yun ang kanyang nararamdaman. Sino bang niloloko niya? Pagsapit ng hapon, isa-isang nagsimulang umalis ang mga empleyado at para siyang timang na nag-aabang ng paglabas ni Astrid. May kung anong nagtulak sa kanya na sundan ito. Makalipas ang ilang minuto, nilabas niya na sa basement ang sasakyan. Nag-abang lang siya sa labas. Mula sa loob ng kotse, tahimik niyang pinagmamasdan ang dating kasintahan na sumakay sa pampublikong bus. Hindi niya alam kung bakit, pero pinili niya itong sundan mula sa malayo. Hindi naman niya kakausapin. Hindi niya rin naman kukomprontahin. Gusto lang niyang malaman kung maayos ba talaga ang buhay nito. Mahigit 30 minuto ang lumipas bago bumaba si Astrid sa isang lumang apartment compound. Tahimik itong naglakad papasok hanggang sa biglang may isang lalaking lumabas mula sa pasilyo. Mula sa kinauupuan niya, natanaw lang niya ang mga ito. Anong nangyayari? Pero kitang-kita niya ang tensyon. Napaatras si Astrid, samantalang mabilis na lumapit ang lalaki rito. Napakunot noo si Arkin at nang mamukhaan, doon niya napagtanto, yon ang asawa ni Astrid. Pero may mali, kahit nasa malayo siya, halatang hindi normal ang usapan. Biglang hinablot ng asawa nito si Astrid. Mariing umiling ang dati niyang kasintahan at nagpumiglas. May sinabi ito habang pilit hinihila pabalik ang sarili. Kasunod noon, isang malakas na sampal ang natanggap ni Astrid mula sa asawa nito. Naniga si Arkin, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na siya nag-isip.
Agad niyang binuksan ang pinto ng sasakyan at mabilis na tumakbo papalapit. Hoy! Lumingon ang asawa ni Astrid. Hindi na naghintay pa si Arkin. Isang malakas na sapak ang tumama sa mukha nito. Napaatras ang lalaki. Anong... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Gumanti siya ng isa pa. Nagpalitan sila ng suntok sa gitna ng pasilyo habang napapasigaw ang ilang residente sa gulat. "Arkin!" Narinig niyang sigaw ni Astrid. Hinawakan siya nito sa braso. Tama na! Walang hiya ka! Bakit mo siya sinasaktan? Galit na sigaw ni Arkin at pinagsisipa ang asawa ni Astrid nang mapahiga sa pasilyo. Humihingal na napaatras si Arkin. Mahigpit niyang hinawakan ang pulsuhan ni Astrid. Sumama ka sa akin! Arkin, hindi! Pero hindi niya na ito hinayaang tumutol pa. Mabilis niyang isinakay si Astrid sa kotse bago tuluyang umalis. Tahimik ang loob ng sasakyan. Pareho silang hinihingal. Mahigpit pa ring nakakapit si Arkin sa manibela habang mabilis ang patakbo. Hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit siya. Pero normal lang naman siguro yon. Dati niyang kasintahan si Astrid. Hindi man naging maganda ang pagtrato niya rito. Kailanman, hindi niya ito pinagbuhatan ng kamay. Matapos ang ilang minutong biyahe, huminto siya sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Humarap siya kay Astrid. Siya ba ang asawa mo? Tahimik lang ito habang nanginginig ang mga kamay. Bakit ka sinasaktan? Nanginginig ang mga labi ni Astrid. Wala na kami. 2 taon nang lumipas nang makipaghiwalay ako at tumakas. Napakunot ang noo niya. Ano? At ano, matagal ka nang sinasaktan ng siraulong yon? Pinunasan ni Astrid ang mga tumulong luha at hindi makatingin sa kanya. Hindi naman siya gano'n nung una. Nagsimula lang manakit simula nang malulong sa sugal. Tsaka sa mga bisyo niya. Saka nagtiis ako kasi may anak kami. Wala akong pera. Wala akong trabaho. Sa kanya lang ako umaasa. Kaso nang mamatay ang anak namin, parang doon na lang din ako nagising na hindi ko na kayang magtiis kay Rowan. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ni Arkin. Hindi niya matanggap na nagtiis ng ganoon katagal si Astrid. Matagal na kaming hiwalay, mas lalo itong napaluha. Umalis na ako kasi ayoko na. Wala na akong dahilan para manatili ron. Namatay ang anak namin sa isang aksidente. Pagod na ako. Baka kapag nanatili pa ako, ikamatay ko na. Kung hiwalay na kayo, Huminga siya ng malalim. bakit ka hinahabol? Hindi na makahinga ng maayos si Astrid habang umiiyak. Hindi niya ako hinahayaang makaalis. Wala akong mapuntahan. Kahit lumipat ako ng tirahan, nahanap niya ako. Kahit pagpalit ako ng trabaho, sumusunod siya. Nahihirapan talaga ako na magtago at tumakas ng paulit-ulit sa kanya. Nahanap niya ako. Nakakagawa siya ng paraan para sundan ako. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Ipapulis mo. Gigil niyang sambit. Trinay ko naman eh. Ang dami kong ebidensya ng mga ginawa niya sa aking pananakit. Taas-baba na ang dibdib nito at sinisinok na sa kakaiyak. Paulit-ulit. Kaso may connection siya. Pakiramdam ko walang gustong makinig. Wala akong makamit na hustisya. Kasi nakakagawa siya ng paraan para ibasura ang mga reklamo ko. Gusto kong humingi ng tulong sa pamilya ko. Pero idadamay niya lang ang mga yon. Hindi ko alam ang kaya niyang gawin. Natatakot ako. Kumuyom ang mga kamao ni Arkin. Pinagmasdan niyang mabuti si Astrid. Ngayon, alam niya na kung bakit kahit janitress lang ang trabaho, pinagtiyagaan nito. Sinusubukan nitong magtago, makasurvive mula sa malupit nitong asawa. Sumama ka sa akin. Mariing sabi ni Arkin. Mabilis na umiling si Astrid. Hindi pwede. Ayaw kitang idamay. Saka boss kita. Ano naman? Hindi na ikaw ang magdedesisyon yan. Basta, sasama ka sa akin. Hindi ka na magagalaw ng walang hiyang yun. Poprotektahan kita at sasampahan natin ang kaso ang asawa mo na yan. At sa pagkakataong to, sisiguraduhin ko na mabibilanggo na siya. Mas lalong bumuhos ang mga luha ni Astrid. Sobrang tindi ng pag-iyak nito, pero pilit pa ring pinipigilan. Parang sobrang hirap na ang kalooban ng dati niyang kasintahan. Nangingilid na rin ang mga luha ni Arkin. Nagsisisi siya na sa mga nagdaang taon, hindi man lang siya gumawa ng paraan para kumustahin ito. Nagkamali rin naman si Arkin. Nasamantala niya ang kabaitan nito, kaya bakit hindi agad siya lumapit para man lang makabawi?
o humingi ng tawad. Kung hindi lang niya inuna ang pait na nararamdaman dahil nag-asawa ito ng iba, hindi na sana tatagal ng ganoon ang paghihirap nito. Kasalanan niya rin naman kung bakit ito nagmahal ng iba. Naging pabaya si Arkin sa pagsasama nila, kaya walang ibang sisisihin kung hindi siya. Sa pagkakataong yon, hinila niya na si Astrid at mahigpit na niyakap. Ilabas mo lang yan. Umiyak ka lang ng umiyak. Pinapangako ko magiging maayos ang buhay mo. Makakapagsimula ka ulit. Simula noon, nagpaimbestiga na siya sa mga nangyari kay Astrid sa kamay ng asawa nito. Kumuha siya ng magagaling na abogado. Hindi niya hahayaang matalo ng koneksyon ng asawa ni Astrid ang koneksyon na mayroon siya. Si Astrid naman, hinayaan niyang tumira sa kanyang kondo. Ayaw niya itong mag-alala ng sobra. Gusto niyang mag-focus ito sa sarili, sa trabaho, at abutin ang mga bagay na hindi nito naabot noon. Babalikan kita. Tandaan mo yan. Babalikan ko kayo. Galit na sambit ni Rowan kahit nasa likod na ng mga selda. Ngumisi naman si Arkin. At sa tingin mo naman, hayaan kita. Hindi mo na malalapitan si Astrid. Mabubulo ka dyan. Walang hiya ka. Asawa ko siya. Tumawa pa si Arkin ng mapang-asar. Nasisiguraduhin kong mawawala ng bisa. Hindi na nga yata kailangan ng kahit ano sa'yo. Sa mga ginawa mo pa lang. Sigurado akong mabilis yung magagrant. Pagkatapos nun, umalis na siya roon. Sa wakas, magbabayad na ang taong nagkasala kay Astrid. Kinabukasan, dumaan siya sa Office and Administration Department. Break time at nakita niyang nakikipagtawanan si Astrid sa mga katrabaho nito. Mukha itong masaya at kahit paano nagkakalaman na ulit ang pangangatawan. Good afternoon, Director. Bati ng katrabaho nito. Napalingon agad si Astrid. Good afternoon, Director. Tumaas ang mga kilay niya at ngumiti. Director, boyfriend mo na ako. Director pa rin. Biglang napatili ang mga katrabaho nito. Si Astrid naman namumula habang pinipigilan ang ngiti. Nang iabot niya ang flowers na dala, mas lalo pa itong tinukso. Pagkatapos itong tuksohin, hinayaan na siyang kunin si Astrid. May date pa sila, kaya kailangan na nilang umalis. Bisita muna tayo kay Jamaica? Malumanay na sambit ni Astrid. Tumango naman si Arkin. Habang naglalakad palabas at magkahawak kamay, hindi mapigilan ni Arkin ang ngiti. Sa wakas, natagpuan niya muli ang pag-ibig na akala niya'y hindi na muling maibabalik sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi lahat ng nakikita natin ang totoong nangyari. Minsan nasasaktan tayo dahil sa mga bagay na hindi naipaliwanag at sa mga maling akalang pinaniwalaan natin. Kaya bago tayo magalit, sumuko o tuluyang talikuran ng isang tao, subukan muna nating unawain ang buong kwento. Dahil may mga taong hindi naman tumigil sa pagmamahal. Hindi lang nila naipakitang lumalaban din sila. At minsan kapag huli na nating nalaman ang katotohanan, wala na tayong magagawa kundi magsisi.